Another vlog na naman tayo. Welcome po dito sa Greenfield Realty. Welcome po dito sa panibagong vlog natin for today, kung saan maglolocate tayo na isang property dito sa Lopez, Quezon. So ito po ay may sukat na 3.2 hectares and then at the same time ito po ay along Barangay Road. So ayan, nakikita nyo naman nagdadaan yung motor. And then kagandahan nito, along cemented road po tayo, pero ang medyo issue lang po, so sa ngayon ay hindi pa masyadong malapad po yung pinaka road po natin. So ito po ay 3 meters lang ang naging lapad niya. Pwedeng pumasok ang sasakyan pero hindi pwedeng magsalubungan po. So ano pang hinihintay natin? Medyo excited na ako sa mga ganitong klaseng property, yung along Barangay Road, kung saan pagbaba po natin is property po na po natin. So hanggat walang ulan, let's go. Property, pakita ko lang po muna sa inyo yung pinaka frontage niya. So magsisimula po ang frontage natin doon sa may niyog na yan, and then yan po ay natuhog po ng kalsada. So mas malaki lang po yung part na nandito sa aking left side kesa dito sa may pinaka right side, pero kagandahan nito natuhog ng kalsada. And then ang kagandahan nito is pantayan po siya from the road. So yung cemented road na yan, pantay na pantay po yan dito sa may property, kabilaan po yan. So mag-e-end po ang ating property kung saan nakatayo yung aking kasama. So ito po ay maglalaro na nasa 100 to 110 meters po ang ating magiging frontage. So bago tayo pumasok, yan, pakita ko muna po sa inyo ang ganda nitong property na to. And then kagandahan po nito, Lopez lang po ito. So yan, pasok mo tayo. Yan, pumapasok mo si kuya. Medyo madamo dito sa may part ng unahan. Pasok na tayo. Medyo maputik lang po sa ngayon kasi 2 buwan na pong halos nag-iinulan dito sa Quezon. So expect na natin medyo yan, maputik yung pinaka daan niya. Pero kagandahan nito, ang ganda ng tayo ng lupa. Semi-flat po ang ating property, pero meron daw pong part na medyo mataas, pero doon na rin sa may dulo. Tingnan natin kung ganong kataas. Rin tayo. So napansin ko po kay property, maganda po yung pinakatayo ng lupa niya, pero medyo madamo po siya sa ngayon. Hindi po ito nalilinis, so napabayaan po ito ng may-ari po. So kailangan po natin siya talagang patabasan. Ayan, kasi talagang mga tumubo na yung mga damo dun sa dun sa may pinakapuno, halos kumakapit na. So ganito yung mga klase ng damo. Ayan. Pero ang kagandahan nito, puno ng saging dito sa may harapan pa lang. And then meron tayong mga ilang puno ng niyog na bagong tanim dun sa may pinakaharap din. So titingnan natin dun sa ibang part kung ano pa yung mga nakatanim dito. Lakad tayo. Wow, maganda. Medyo gumaganda dito sa may papuntang loob ni property. So makikita po natin may mga puno tayo ng kaimito. Ayan, then meron tayong puno ng mangga. And then meron kasama daw po itong palayan. So pupuntahan natin yan. Ang lalaki ng mga puno ng kaimito at mangga. So kasako pa rin po ito ni property. Mamaya tatry natin pumasok po dyan, para makita natin yung pinakapalayan dun sa may gilid. Hanap lang tayo ng way. And then dito sa may part na to, kung mapapansin po natin, medyo matataas na po yung mga damo, pero hindi po yan mataas na part ng lupa. Yan po ay mga sadyang tinubuan na lang ng mga ligaw na halaman, kung baga parang kumapit na po siya, naging baging, kaya medyo mataas lang tingnan yung part, pero slope lang naman po yan. Pinakapalayan kung saan meron tayong 7 pitak na nasasakupan po. Kung saan naglalakad yung aking mga kasama. Mahirap lang mag-ikot, masyadong maputik, pero maganda po si property. Pinaka-boundary po ni property is ito pong part na to, kung saan meron pang natirang mga punla. And then papagano na po iyan dun sa may pinaka dulo doon, kung sa may mga puno pa rin tayo ng niyog. Lalapitan natin para medyo makita natin. And then kung mapapansin nyo po yung part na yun po ay barangay hall. So zoom natin, tingnan natin kung
makikita natin. So yun na po yung pinaka barangay hall. Ayan. And then ang kagandahan nito, may line na tayo ng kuryente. Ayan po ano. So kasako po yan. And then ito po yung pinaka property. And then tatawid po tayo doon po sa may pinakadulo po na yan ano. So kasama po yan. Yan, green na green yung ating palay. So very healthy po ang mga tanim po dito sa lupa natin para medyo makita po natin ano. So may mga ilang hardwood pa rin naman po dyan, and then mga ilang puno ng niyog, pero hindi na siya ganun karami. Pero yung pinakatayo po ng lupa is parang paakyat ng konti. So yan naman daw po ay medyo slope lang naman. Pero kung titingnan natin parang ang taas. Pero yun po ay mga damo na lang pong ligaw yun. So maganda si property. Hanggang dun pa po yan sa mga niyog na yan. Yan. Kasako pa po yung mga medyo may kataasan na niyog. Po about sa documents ng property na to, bali tayo po ay TCT title, and then patay na po si owner. So yung dalawang anak na lang po niya ang nagbebenta. So okay naman po, willing naman po yung dalawang magkapatid na talagang ibenta na daw dahil hindi na nga po nila naaasikaso. Ito po ay nasa 2 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-national road po ano. So kagaya ng nasabi ko, yung pinaka-barangay road naman po na yon na 2 kilometers is mix na po yon. So meron po tayong cemented road, and then meron naman pong hindi pa nasisemento. Pero kagandahan nito, yung pinakatapat ng frontage ng ating property is cemented na. Ikot pa rin tayo. Kung tayo po ay magta-travel from Manila, tayo po ay magkukonsume na nasa 7 hours para makarating po tayo dito kay 3.2. Sayang hindi natin masyadong ma-view yung property kasi kailangan kong tumawid ng pinaka palayan para makita ko yung part niya dun sa may pinakadulo kung saan medyo may kalakihan po yung part na yun ano. So sa ngayon po talagang hindi po siya mapupuntahan, sobrang putik. Pinipilit ko talaga ikutin si property kahit medyo sobrang putik. Pero wala tayong magagawa kundi i-zoom na lang po natin yung camera po natin ano. So ito po ay sakop pa rin ni property. Kagaya ng nasabi ko, tayo ay merong 7 pitak na palayan na nasakop. Yan po, sakop po yan no. So kailangan nating tumawid para mas makita natin yung kalawakan dun sa may part na yon. So yan po ang hindi ko magagawa sa ngayon. Sobrang sukal. And then mapapansin po natin ay medyo madamo na dyan sa may part na yan. Pero puno siya ng niyog dun sa may part na to, sa may left side. Ayan. Sako po yan po ni property ay pwede po tayo dito mag-poultry, pwede po tayo dito mag-piggery po ano. So wala pa naman masyadong kapitbahay, so wala sa ating magrereklamo. And then ang pinaka-source po ng tubig is deep well. So pwede tayo magpahukay kasi medyo mababaw po yung balong. So hindi naman tayo gagastos ng ganong kalaki para magkaroon po tayo ng pinaka-tubig dito sa may pinaka-property. Ni property talagang konting linis lang po ito. Nilitaw yung kagandahan niya. Talagang medyo may kasukalan na po talaga. Kagandahan po kasi nito, hindi mahirap linisin dahil ito po ay semi-flat lang or may pagka-slope ng napaka-gradual lang naman po ano. So pwede po ito sa mga may edad na buyers ko na naghahanap ng hindi kalakihan na property, and then at the same time may kayang-kayang ikutin. So may advice ko po itong property na to sa inyo. Kagandahan po nito, may palayan pa tayo. So yung palayan po natin is sahod ulan lang po. So minsan po nakakadalawang tanim po sila sa loob ng isang taon, minsan naman isang beses. Ayan, pero very healthy po yung ating mga tanim na palay.
Yan, price reveal na po tayo. Si 3.2 hectares po, ibinebenta po ni seller sa halagang 2.2 million. Bali, ang sabi po niya, wala na pong sasagutin si buyer, kundi yung transfer na lang po at yung pong pasukat. So, lahat naman po ng gastusin ay sasagutin na po ni seller po. Kung gusto po nating iparelocate, pwede naman po, pero may dati na siyang sukat at may mga muhon na po si property. Fresh air. So bago po tayo tuluyang lumabas ng pinaka-property, ulitin ko lang po, tayo po ay along Barangay Road, Cemented Road, and then tayo po ay natuhog po ng kalsada. So kagandahan po nito, kabilaan po ng road, meron tayong property po. And then kagandahan po nito is Lopez, Quezon lang. So isang maunlad na bayan. Yan, napakagandang bumili ng mga property rito kasi madaling tumaas yung mga presyo ng lupa, and almost talagang developed na po talaga ang Lopez. So napakaganda mag-avail ng property dito. Ayan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Dito po sa Lopez, Quezon, kung saan pwede ka nang mag-hayupan, and then at the same time ay pwedeng pagtaniman. Yan, so avail na po kayo. Meron po kaming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So, pwede nyo po kaming kontakin dyan. And then, kung meron man po akong hindi nasabi about dito sa property na to, meron po kaming description sa baba. So, pakiclick na lang din po yun. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and then pakipindot na rin po yung ating notification bell para po lagi po kayong updated dun sa mga properties na ibablog po natin. Maraming pa po kami properties na i-upload na medyo mura, and then at the same time ay maliliit ang cut. Ayan, so abang-abang po kayo. Po? Ayan. So, thank you for watching.